Ang engkanto ng Bundok Luntian. Sa isang liblib na baryo sa tabi ng Bundok Luntian, isang malaon ng kwento ang nagpapalipat-lipat sa bawat dila ng mga matatanda. Isang kwento tungkol sa mga engkanto na naninirahan sa kagubatan, mga diwata na sinasabing tagapagtanggol ng bundok at ng kalikasan. Sinasabing walang sinuman ang dapat mag-abala sa kanilang teritoryo sapagkat ang galit ng mga engkanto ay isang bagay na hindi kayang sukatin ng tao. Matagal nang pinapalaganap ang mga babala. Huwag pumasok sa kagubatan ng gabi. Huwag manghimasok sa kanilang mga puno at sagradong lugar. At higit sa lahat, huwag mag-iwan ng anumang bagay na makakaabala sa kanilang buhay. Ngunit tulad ng anumang kwento, may mga taong hindi naniniwala. At sa kaharian ng Bundok Luntian, ang kaparusahan ay hindi madaling iwasan. Isang araw, dumating sa baryo ang isang grupo ng mga mang-uukit ng kahoy mula sa ibang bayan. Ang kanilang layunin ay kumuha ng mga puno para gumawa ng mga gamit, ngunit hindi nila alam na ang mga puno sa bundok ay itinuturing na banal ng mga engkanto. Hindi nila pinansin ang mga babala ng mga lokal at sa kabila ng mga pag-aalinlangan, nagtuloy sila sa kanilang pag-akyat sa bundok. Habang abala sila sa kanilang gawain, nagsimulang magbago ang kalikasan. Ang hangin ay humaplos na malamig at matalim, at ang mga ibon ay naglaho, pinalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Nang gabing iyon, isang kakaibang liwanag ang sumik mula sa kalagitnaan ng kagubatan. Isang matinding kislap na parang apoy, ngunit walang init. Tumama ang liwanag sa mata ng isa sa mga mang-uukit ng kahoy, si Canardo, na agad na bumagsak sa lupa, nangingisay. Ang iba ay tinulungan siya, ngunit sa bawat segundo na lumipas, ang katawan ni Canardo ay tila lumalambot, parang tinutunaw ng hindi nakikitang kamay. Anong nangyayari sa kanya? Tanong ni Camelchor, ang pinuno ng grupo. Hindi nakasagot si Canardo sapagkat ang kanyang mga mata ay naglalabas ng malalaking luha at ang kanyang bibig ay patuloy na bumubulong ng hindi maintindihang salita. Nang patingin sa kanya, may nakita ang iba. Isang mabagsik na aura na tila lumalabas mula sa kanyang katawan at mabilis itong kumalat sa kanyang mga kasama. Bago pa sila makagalaw, naramdaman nilang may malalakas na yapak mula sa kagubatan. Ang mga engkanto hindi nakikita ngunit nararamdaman ay dumating na. Isa-isa ang mga mang-uukit ng kahoy ay napaluhod sa lupa. Ang kanilang katawan ay nagsimulang magbago. Nagsimulang magbuhos ng itim na likido mula sa kanilang mga mata, ilong at bibig. Ang mga palatandaan ng isang kasuklam-suklam na sumpa. Si Camelchor, natakot, ang tanging iniisip ay makaligtas. Subalit isang malaking puting ulap ang bumalot sa buong grupo. Ang kanilang mga katawan ay napuno ng matinding sakit at ang kanilang mga kaluluwa ay tila hinihigop sa dilim. Hindi nila nakayanan. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang maglaho, nagiging abo sa hangin na parang wala ni isang bakas ng kanilang pag-iral. Sa baryo, walang nakakaalam ng nangyari sa mga mang-uukit ng kahoy. Ngunit ang mga tao ay nakaramdam ng kakaibang takot. Ang mga matatanda ay nagsimula na ring magkwento ng mga karanasan nila sa bundok. Mga kwentong mga di umano'y na wala nang walang trace. Mga kwentong ang mga tao ay nagkakasakit o nawawala matapos makialam sa bundok. Isang linggo pagkatapos ng insidente, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasya na maglakbay patungo sa Bundok Luntian upang alamin kung ano talaga ang nangyari. Hindi na nila alam ang mga babala. Laking gulat nila nang makita nilang buo pa ang mga gamit ng mga mang-uukit ng kahoy na parang iniwan sa kalagitnaan ng trabaho, subalit wala ni isang katawan. Sa halip, may nakatagilid na mga puno at mga halaman na tila may mga itim na ugat na lumalabas mula sa kanilang mga balat. Ang mga kabataan ay hindi nagtagal sa lugar. Habang sila ay naglalakad pauwi, ang isang batang babae sa kanilang grupo, si Lina,
ay nakarinig ng isang malalakas na boses mula sa mga puno. Umalis kayo o kayo ang susunod. Hindi nila pinansin ang tinig at tuloy pa rin sa kanilang paglalakad. Ngunit gabi-gabi, ang mga pangitain at kalabit ng malamig na hangin ay nagsimulang magpahirap sa kanila. Si Lina, na laging nangunguna, ay nagsimulang makita ang mga imahe ng mga engkanto, mga diwata na may matutulis na mga pangil, mga mata na naglalagablab sa galit. Ayon sa mga lokal, ito raw ang mga engkanto na nagbabalik ng parusa sa mga hindi sumusunod sa kanilang mga batas. 3 linggo matapos ang insidente sa bundok, isa-isa, ang mga kabataan ay nagsimulang magkasakit. Ang mga katawan nila ay nawala ng lakas at ang kanilang mga mata ay namula. Tila binubugbog ng isang hindi nakikita. Ang mga lokal na mang-uukit ng kahoy ay nakakita ng mga kakaibang simbolo sa kanilang katawan. Mga marka na hindi matanggal na nagpapahiwatig ng sumpa mula sa mga engkanto. Huwag subukan ng kanilang pasensya, ang sabi ng mga matatanda. At sa mga susunod na taon, nang ang mga bagong tao ay dumating sa Barangay Luntian, ang mga kwento ng mga engkanto ng bundok Luntian ay naging higit pang kababalaghan. Walang nakakaalam kung paano o kailan darating ang mga engkanto, ngunit ang mga tao ay nagpatuloy sa pagsunod sa mga babala. Huwag manghimasok, huwag makialam. Dahil sa bundok, ang takot ay hindi natatapos. Ang engkanto ay nagmamasid, naghihintay sa mga hindi sumusunod sa kanilang mga batas. At ang bawat kaluluwang mawawala sa bundok ay magiging bahagi ng kanilang paghihiganti.